Di maiguog nakasibak. Nakuhaan sa among video sa CCTV ang mga tulisan sa ilang pagsibak. O usap sa mga tulisan, babae, nagapatrol, Mikael Apari. Isumbong sa talo mo pulis ang taxi driver nga si Roland Saha nga nakatinilang. Diha makatibat kung mandihudak kagayang patado at pato sa kadawon. Tumala ita, gikan sa carpenter daw ang iyang mga pasahero nga sa kababae o sa kalalaki. Pagabot sa matinang pangidi ng pato ng duwa, mitigka na sila og hoda. Kababae maimit ko ba siyang kita nga 1,700 pesos. Iputin sa kaya sa lalaking tulisan kaduha. Pero nakabuto. Pagkatang ako sa kwarta, ibig ko ba sa babae, kami ito dyan kaduha matugdagan linggo. Kung manahapit ko sa kaoras, nakita ang taxi nga gidriver nita sa Vulcan Street sa Barangay Aquino, Andaw District, Davao City. Ilang kata na kiniog metrohan. Tawagan ko agad yung tagong at saka yung tanabo para hindi makatakas, hindi makalayo yung unit. Nakuhaan pa ang video sa CCTV camera sa barangay ang pagtabot sa taxi ug ang pagsibat sa mga suspetsado. Unang migawas ang babae nga nakapalda nga misubay sa Vulcan Street ug mipadulong sa Tancontian Street agi sa tubangan sa barangay Hall. Misunod sa ang lalaking suspetsadong pulisan. Pakuha sa CCTV camera, wala kay itsura sa mga huldaper nga mubuhat og dahutan kay maayo kini mangilubusin nila. Murang dili na mo kumpiyansa ang mga taxi driver, ang dili na sila mabiktima sa mga tao nga dunay sa tamang modus. Nagtuos Kapitan Leo Aquino, tinatagag daw ang mga tulisan. Ang mga tagalaing lugar, huwag yun sila kabalon na may kamera sila. Wala sila, wala na mga biktima. Para matanaw. Pinaagi sa video nga kuha sa CCTV camera nang hinaot ang driver nga si Saha ug ang mga kaubanan ni ining taxi driver nga malakpan dayon ang mga hold-upper. Mikael Apari, Patrol ng Pilipino. Nailhan na ang suspect sa pagpanulit o sa taxi driver kaganihang kadlawon. Sigurado yun ang taxi driver nga si Roland Saha. Sa picture nga ipakita kaniya sa sandahan ng pulis nga mao ang nagtulis kaniya. Gawas na daw sa suspect, taas ang buhok ni ini, nga gikaluan aron dili maklaro. Ang suspetsadong tulisan giilang si Roberto Sumaylo Harani alias Bitoy, residente sa Carpenter Agdao. Gilaila pa ang kauban ni Bitoy nga usa ka babae. Sa kamera sa Barangay Aquino Agdao may gamiton sa mga pulis pagsubay kinsa ang babaeng kauban ni Harani o nakining milakaw o yanuran migawa sa taxi bit ang bag. Sa pamahagian ng CCTV camera, makiwala sila, makita kung sa tanan ang mga nitabo. Ginapangita karon sa mga pulis sa mga tulisan. Sila sa'y gidudahang responsable sa pagpanuli sa empleyado sa Western Union sa Victoria Plaza gamit ang tear gas. Maubag ini siya, ito kaya pakita ni sa katong biktima po sa kuwan. Isinin kung maubag ini siya nakakuha dito sulod. Sukan Enero hangtod Agosto ning tuiga, naka-record ang Davao City Police og 94 ka kasong hold-up nga usa lang ang nasulbad. Wala pa'y labot sa ihap ang pagpanulit nitong September hangtod karon sama sa mga sakay sa usa ka rural transit bus diha sa Marilog nitong September 1 nga usa ka pulis ang gipatay. Napapaisab ang lider sa mga tulisan o mga kaubanan. Niadtong September 28 o 29, tulo ka sa gunsong tulis ang nahitabo na nadakpan ang usa sa mga suspetsadong tulisan nga nakamotor. Niadtong Oktubre 4, tulis sa mga empleyado sa usa ka pawn shop. Walang mailhi ang mga suspect. Full cooperation sa mga biktima, no? Para masulbad na ito yung kaso. Mapayla na ito ang kaso ang mga nag-aimo na yan. Ang sagunsong kasong pagpanulis apil sa mga kasong gustong ipasulbad ni Mayor Ede Sara Duterte. Gani nag-offer na kini og reward sa mga pulis nga makasulbad sa krimen. Paul Palacio, Patrol ng Pilipino. Miabot na sa 21 ka mga tao sa Davao Region. Mas relax na ang taga-Comelec kahit padansa na lang ang mga kandidatong mi-file sa ilang kandidatura. Taga-Patrol, Michelle Robin. Kumpara sa mga nilabayng adlaw, minaw na ang Comelec office karong adlaw kay mailap na lang ang nag-file sa ilang certificate of candidacy. Naghinusara lang ang miabot sa Comelec District Office si Kapitan Leo Aquino. Karon lang siya nag-file sa iyang certificate of candidacy kay giuna niya og hanay ang kandidatura
Ang 20 na si Joshua Fernandez nangonsulta pa sa lain-laing sektor. Hinungdan karong katapusang adlaw na siya nakadesisyon nga mudagan pagkakagawad sa barangay Bago, Aplaya. I'm planned to run as SK chairman supposedly. So, but hindi na siya, hindi na inabot sa age. Daghan man ko daw ng file last October 8 to October 10. So siguro karon medyo lesser na ang mag-file until 2029 yan. Sa Davao City, gikan Oktubre 1 hangtod Oktubre 12, miabot na sa 483 ang kandidato alang pagkakapitan ug 4,970 pagka-barangay kagawad, 550 pagka-SK chairman ug 2,474 ang midagan pagka-SK kagawad. Alas 12 unyang tungang gabi ang deadline sa pag-file og Certificate of Candidacy sa tanang mudagan alang sa barangay ug SK elections. Ug mga adlaw sa COMELEC ang paghanay sa official listing sa mga kandidato na pwedeng kapilian karong Oktubre 25. Gisugdan na sa COMELEC ang pag-print of voters list. I-distribute kini sa mga polling places o mga eskwelahan aron sa balo ang mga botante kay giusab ang listahan sa kada presinto tungod sa pagbalik niini sa mano-mano ilipanay. Crazy man fair na. Mag-start na ganin sa briefing sa mga Board of Councilors. Gikan sa 1,172 ka mga clustered precincts sa nilabay automated elections. Karong barangay elections, muabot sa 2,552. Ug imbis halos tag-usa ka libo, karon hangtod 400 na lang kabutante kada presinto. Michelle Robin, Patrol ng Pilipino. Unya pang tugang gabi ang deadline sa pag-file sa kandidatura. Pero silipon nato ang sitwasyon karon sa COMELEC Davao City. Live gikan sa COMELEC, nagapatrol Francis Magbanwa. Francis. Paul, nagpabiling kalmante ang sitwasyon din sa Tuluca District Office sa COMELEC din sa Magsaysay Park. Kung inyong mabantayan, din sa akong likuran makita nato. Pipila na lang ka grupo ang nag-aani din sa COMELEC offices aron mag-file sa ilang Certificate of Candidacy. Ang inyong makita sa akong likuran, Paul, ang grupo ni Edward Tumbo sa Barangay 3A nga karon pasab mag-file sa ilang Certificate of Candidacy. Sa atin na po ang nag-atasikan sa 1st District, maabot na sa 162 ang tanang mudagan pagkapunong barangay. Samtang mukabat sa 1,500 na, 503 na barangay kagawad. Sa SK Chairman, mukabat sa 172 ang mudagan pagka-SK Chairman sa unang distrito. Samtang sa SK Kagawad, mukabat sa 667 para sa 1st District. Sa ubang mga COMELEC District, Paul, padayon pa nilang gina-update ang mga datos. Tanglit medyo mingaw ang pag-abot sa mga kandidato karong adlaw. Pero gi-expect karon sa COMELEC, Paul, nga pasado alas 8 hangtod alas 12, gilaumang posibleng mudag sa nasab. Ang mga mag-file silang Certificate of Candidacy nga mas gipili ang last hour sa pag-file. Pero pahimang sa COMELEC hangtod alas 12 lamang ngayon ang ilang pagdawat sa Certificate of Candidacy, Paul. Salamat, Francis Magbanwa. Pinapaspasan na ang paghuman sa dakong gym sa